So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Kung si Vice President Sara Duterte nga po mga minamahal ay nambabalahura at meron na naman pong pag-aamok kay PBBM at kay House Speaker Martin Romualdez. By the way, sa mga hindi nakakaalam yung context nito is yung sa Fast Talk. Kumasa kasi sa challenge itong si Vice President Sara Duterte sa Fast Talk ng News 5. At kabilang nga po sa mga naitanong, BBM or Speaker Martin Romualdez, abay, balahura po yung naging sagot ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan nyo to mga minamahal pakinggan nyo tong Fast Talk na to. Yung pinakadulo na ito. Sino ang VP? BBM o Martin Romualdez? Nakita ninyo, umalis si Vice President Sara Duterte. Wait lang, iurong natin yung mic. Ipakita natin ulit sa inyo mga minamahal. Wait lang po. No, yes, sir. It's on, lights off. Wait lang. Off. And with a good sense of humor. Yung last na lang, VP. BBM o Martin Romualdez? Thank you. Meron pa nga nagsabi, holo. Di ba? Narinig ninyo, holo. Gumanon yung news reporter kasi parang nakabastos, di ba? Tinalikuran lang. Grabe talagang pag-uugali ng ating Vice Presidente. Eh, napakabait. Oo, napakamay respeto sa lahat. Talagang walang katulad ang ating Vice Presidente, mga minamahal. Sa sobrang bait, talagang nakakapikon na rin. But anyway, mga minamahal, yun po. Diba? Nakita ninyo na itong si VP Sara Duterte ay binalahura na naman. Itong si PBBM at itong si House Speaker Martin Romualdez. Actually, pwede niya naman pong sagutin niya ng pwedeng wala. Diba? Pwedeng ganun pero yung tatalikuran, tapos harap pa mismo ng mga broadcaster, parang ang bastos. Pwede mong sagutin ng maayos. At saka, nung pinanood ko yung Fast Talk niya mga minamahal, ang daming sablay. Tinanong siya, describe yourself in 3 words. Ang ginawa niya, dinescribe niya yung sarili niya sa napakadaming words. Nung tinanong siya, ano yung gusto mong lugar sa bansang Pilipinas, yung pinakamagandang lugar sa bansang Pilipinas, sabi niya, pwede magbigay ng 5. Tapos, ang binanggit niya mga minamahal, sobra 10. Talagang katawa-tawa yun. Imagine kung si Leni Robredo nga noon, pinagtatawanan ng mga DDS sa mga interview dahil nagkakamali si VP Sara Duterte pa kaya. 'Di ba? Na hindi rin, parang bangag din sumagot 'Di ba? Alright, mga minamahal, eto. Paano ko nasabi na bago magtapos ang taon, ay talaga nga namang gumit-git din si PBBM, ang pangit naman ata na sila lang yung nang-aapi. Kumbaga, itinodo na rin po ni President Marcos yung kanyang banat, ang kanyang pabomba bago magtapos ang 2024. Minarkahan itong mga Duterte. O, tingnan nyo, post ito ni Joshua Corpus. Sabi ni PBBM, nakailang rally na sila. Matatapos na rin ng taon, Bongbong Marcos pa din ang Pangulo. Diba? Imagine, nakailangan na sila, hakbang ng maisog rally, January, February, March, April, May, June, July, August. Hanggang August, sinamahan pa nila ng Kibuloy Sprayer Rally, diba? Pumunta na ng Japan, na Hong Kong, nag-EDSA People Power the 3 na sila. Hindi natin alam kung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na ba yung people power na nila na kung maituturing. Diba? Napakadami na po. Pero wala pa din po silang nagagawa para mapatalsik si PBBM kasi hindi sila sinusuportahan ng tao. At meron pa po akong idadagdag. Bukod sa hindi na nga po nag-success ang rally ng mga DDS, yung EDSA People Power 3 nila, abay ngayon, yung mga DDS din, nag-aaway-away. Totoo po yun, mga minamahal, nagkakagulo po sila. Kasi ang iba, humihingi ng donation sa OFW para po sa prayer rally na yan, sa EDSA People Power 3, na sinasabi nila, imagine nyo si Sara Duterte yung merong napakalaking confidential funds, tapos sa mga OFW pa kayo humihingi ng pera, ano yun? Diba hindi man lang kayo naawa sa ating magigiting na mga OFWs worker?
hinuhututan pa ninyo, di porket sumusuporta lang kay former President Duterte, sinasamantala ninyo yung pagsuporta ng mga OFW na DDS kay Digong at hinihingan nyo ng pera. Paano ko nasabi? May post si Banat Bay, oh. Ano sabi ni Banat Bay? It has come to our attention that some vloggers are accepting donation from OFWs for rallies, and questions are being raised about where these funds go. While we do not doubt or question the motives of other vloggers, we want to clarify that Banateros does not engage in such activities. To reiterate, we do not accept donation from OFWs. Thank you. To reiterate, we do not accept donation from OFWs from Banateros. So, yung mga Banateros, nililinaw po yung kanilang sarili. Kasi, nagkaroon po ng hidwaan yung iilang mga DDS vloggers nang dahil sa mga donation, sa mga pera na pondo dyan sa prayer rally, EDSA People Power 3 ng mga DDS. Naghalaga ng mga milyones na pera ang involved po dito, mga minamahal. Imagine that. Diba? Samot-saring pera ng mga OFW, hindi man lang ginasta sa tama kasi kino-question kung saan ginamit ang pera, saan napunta, saan napadpad. Nag-aaway-away sila ngayon, mga minamahal, nang dahil sa pera. Nakakatawa mang isipin, pero grabe. Sabi ko, hindi man lang ang kakapal ng muka. Pero yung punto dito, kahit ano pa man yung mangyari, sinuportahan nila si Sara Duterte para lamang po sa sinasabi nilang People Power 3, mapatalsik si PBBM. At the end of the day, PBBM, si Bongbong Marcos pa din po yung presidente ng bansang Pilipinas. Imagine kahit nang babalahura yung mga DDS, nang babasto sila Digong, and even itong si Vice President Sara Duterte, si PBBM pa din po ang presidente. Kaya tama yung sinabi ng ating Pangulo, nakailang rally na sila. Matatapos na rin ang taon, Bongbong Marcos pa din ang Pangulo. So, yung effort nila na i-destabilize, yung effort nila na i-character assassinate, yung effort nila na patalsikin, na tanggalin, na masira yung imahe ng ating presidente, hindi po nag-succeed. Mga minamahal, kumbaga, at the end of the day, loser pa din sila. Kahit anong paninirang ginagawa nila, kahit anong effort ng paninira, hinimok na yung AFP, PNP, Police, Militar, kung ano pa man, hindi pa din nila nagagawa na maging successful na mapatalsik si PBBM. May pondo na galing China, 'di ba? Mga kandidato na pinondohan ng China, na nagigets ninyo, pero hindi pa din nila mapatalsik si PBBM. So, yun po yung patunay na mahal po ng mamamayang Pilipino ang ating presidente. So, kung bumanat man si Vice President Sara Duterte, mukhang mas mapipikon siya ngayon na bumanat si PBBM. Imagine, binanatan niya noon si House Speaker Martin Romualdez na si House Speaker daw po, mga minamalang di umano'y magpapatigi-bumbum sa kanya. Samantalang ang sabi lang naman ni House Speaker, dapat siyang umattend. Kasi siya lang naman ata yung may alam kasi walang alam yung mga kasamahan niya sa confidential funds and intelligence funds ng OVP at ng DepEd. So, para matapos yung issue, bakit hindi na lang siya umattend? Abay, gumawa ng issue. Ang sabi niya, gusto kong ipapatay ni House Speaker. Yun lang yung sinabi. Tapos kung ano-ano na yung hanash ng ating Vice Presidente, nakakatawang isipin talaga yun, mga minamahal. Imagine nyo na lang parang binabaan niya yung sarili niya. Nagigets ninyo? Binabaan niya yung uri ng sarili niya. Ganito siya, Vice Presidente siya, tapos bumaba siya sa ganitong level. Para patunayan lamang na para masira lamang ang reputation ni House Speaker at ni PBBM. Pero kahit ano pa man ang ginagawa niyang paninira, hindi pa din naging epektibo. Kasi hindi pa naman po nila napapatalsik ang ating presidente. At nagmumukha pa din silang mga kawawa, mga talunan. At beside, mga minamahal, nagmumukha po silang parang mga walang pinag-aralan.
Diba? Alright? So, yun po. Oo, mga minamahal. Pengi lang po ako ng likes, comments, and share sa inyo, mga minamahal. It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal. Ingat, mga kababayan.